Sa kuweba ng ginubatan, may isang tanong na hanggang ngayon ay nananatiling walang kasagutan. Totoo bang may kaprang nagbabantay sa lugar na ito? Sa loob at labas ng madilim at tahimik na kuweba, maraming kwento ang naipasa mula sa mga taong nangahas na pumunta. Mga aninong hindi maipaliwanag, mga kakaibang tunog sa kailaliman. Harmful. At isang presensyang tila nagmamasid mula sa dilim. May tawo ko nung ti ulo, kapag ko May kapre nga ba sa kuweba ng ginubatan o may mas nakakatakot pang nilalang na nakatago rito? May tawo ko nung nagapanibako. Ngayong gabi, susubukan naming hanapin ang katotohanan. Ngunit habang papalalim kami sa kuweba, isang tanong ang unti-unting bumabalot sa aming isipan. Kami ba ang naghahanap sa nilalang na ito? O matagal na pala niya kaming hinihintay? Tumahaw ka, pakapigil liwat ang kahoy. Ang kuweba ng ginubatan ay matatagpuan sa bayan ng Bilison at nasasakop ng barangay Buenavista. Nakatago ito sa gitna ng kabundukan at napapalibutan ng makakapal na kagubatan na matagal nang naging bahagi ng mga kwento at alamat ng mga residente. Tuwing Biyernes Santo, maraming tao ang umaakyat at bumibisita sa lugar bilang bahagi ng kanilang tradisyon at pananampalataya. Dahil dito, naging isa rin itong kilalang destinasyon para sa mga deboto, mga manlalakbay at mga nais maranasan ang katahimikan ng kalikasan. Dahil sa misteryo at katahimikang bumabalot dito, ang kuweba ng ginubatan ay patuloy nang nagbibigay ng kuryosidad at paghanga sa mga taong nangahas at tuklasin ang mga lihim na maaaring nakatago sa kailaliman nito. Ano? Uy! Ka dyan! Kumali siya si Chairman, si Bishop Junior, hanggang Barangay Buenavista, dito sa diin na didyarang ginubatan, kay ginapabugal kang Banua. May mga rakastorya sa lang ginubatan nga gina-connect kung mag-festival ang mga amo nga puti. Pero to dahil sir na hambal na kung makita mo kunong amo nga puti nga ra may mga kababalaghan kunong matabo or Siguro sir kay pwede na kaudaran kuno sa anda nga nya mo sir katabo dia mga ano ra mga stress storya blas mga bagat mura. mga mura kay yung ligad ng mga storya lang man isang ka man napabukid kagamura yung batsagan ng mga kalas-kalas grabe nga muna nagilot grabe nga nga encounter man kung sa pamatsag lang din man ta na sa tawag na tao ta may mga tawag lang ang fear kadlot man ta nga di nga di mo kung nasubang pangka lamang gali kakalas-kalas pero basta maglabas ka lang sa murang lugar sa you mean kuweba sa kuweba rin. Labas pa lang sir, babaw pa lang, bukat pa ang kuweba. Bagkan sa kuweba gid. Magan mo dito mo na ang batong magkaragkal. Labas ka pa lang. Kung masagan mo yung hanggang mga bulbul mo gadrin doon. Ang bata rin makano sir, may kumagbangon ganun babawal nga buhaya, malinog gid kanu kun mo nandang story ka mga superstitious belief ra. Kasi may mga tayman nga may mga sinta na mo. Depende. Gani kag kay kuno hambal daw kuno sa mga biskan sa atin kang una nga chimpogin man mga raaka pang aswang kang unas bukid. Ano kani first name mo la? Marina Hodelia. Bira ka rin gani ka dya? Mas 22 ako sa Sunubulong. Ang kuiba ko nung wala ko kaagtorin, daw nagsipot. Nagamay. Di siguro sa mga lupa ang gusto rin. Ano ko na daw, ang bato daw nag-ismod, balaw, tigamay rin ang gawang na. Hindi daw kalaglukan, ninali ko. Doon delikado rin sa din. Mura nga daw gawa, tinag-aagtorin dito. May tabuan mo gid lang, may biskid man niya. Daw makita mo may haron. May haron isa. Mga tao ba sa talon-talon Mga tao lang ako mga ano rin na yung tao sa talon? mga ano wala ko nanda sa mga talon. Elemento. Ang bata gani kayan ayer, diyan may sanahan na may tramnan mga amon ra ko ng mga komunalis naman tidag gani ray. Nagbangot kuno ka baka kung nagligid lang as mana.
Naglagan no sanday may tawo ko nung ti ulo gapon ko sa maya sa rapid sa mari ko makita nyo karon. Kinakan wala na ti ulo nagnagan sanda patis nila sa karugit. Tinanugid sanda kay tatay na. Mangara pa si tatay na tinangara man to ang tiyan. Karaan mo pa mga bata kung tuod ta na rabay. Wa mo tuulo kita anda na kapungko na. Pag nakakita gin man ako yung karayan sa gin kitaan ka mga bata ra nakakita gin man ako tawo na. Bay kasi amora ko anda upo ito magatlag kay ay. Gangawan ra ko ay na uma ko. Yan. Bayaan ko. Pabayaan ko lang anay. Katlo ko truk-trukon. Diyan mangyapon. Ito nga nagapungko nga. Hindi. Nakita nanda may tawo ko nung nga nagapanibako. Tapos lapal talo na gaamon. Ito ba yan? Isang bisis man yung karang. Ati kaparito yun, ho? Ambay siguro. Bahal nga tao? Bahol ko mga tao. Ay ginubra ang hinahan balayan ko una. Siguro nag-undahi krito. Sinag-aralin. Siguro. Amora nga ko panibako. Kuno nga lapad, talo na nga taas. Kuno nga amo-amo kung kawo ko. Hindi sablag mo. Isang bisis man yan nakakita ako. Kabayo ta na to. Ito alaw. Kabayo, ano na yung may Nagatindag. ulo na tao? Basta kabayo kita ko lang mga gatindog. Puro gili Abi, kabayo. kabayo Ay matindog? isang una ko no yung karian. Tayo tayo. Tanang kabayo lang Pero butang tanahap na tao. Tiga tindog mo. Nagamis ako ko kakao tiga maramisakin man ko kakao naamon. Tapos sa pagturo ko, ando tao kung nga may kabayo, bayaan ko ba ano. Utod-utod ka bisa. Nakaplo ko nga tarot, naglagyo ko. Pagkalagyo ko, nagbalik ako. Usok ko binangon ko, bangaw ko, gano ako. Balik ko ura rin. What's up mga ka-hunted? Ngayon pupunta tayo sa isang kuweba dito sa Belison, dito sa Barangay Buenavista. Medyo umuulan pero carry. Taas mga ka-hunted oh. Pasuyo mga ka-hunted, if na-appreciate nyo mga ganitong content, yung mga pinupuntahan namin, may baka pa. Yun. So yun mga ka-hunted, if na-appreciate nyo mga ganitong content, kung gaano kalayo yung mga pinupuntahan natin, kung gaano kadelikado paggabi, please like and share. And don't forget to subscribe. Guys, tata ko eh. Lapit na lang tayo. Ay, malapit na lang daw. Pasikip na lang, pasikip yung mga dinadaanan natin mga ka-hunted. Oops. Pero danlog. Laki ng bato ah. Parte na to ng kuweba tay. Ah, dito na pala tayo mga ka-hunted. Kaya pa? Kaya pa kantin. So dito mga ka-hunted, napag-isipan namin na magpahinga muna kasi nandito na yung parang pinto ng kuweba. Makikita na natin dito. Ayan si ka-hunted David. So makikita nyo dito mga ka-hunted yung andon. Yan. Yan na yung parang entrance ng kuweba. Yan. So papasukin natin yan maya-maya ka-hunted. Magpapahinga na kami saglit kasi medyo parang nawalan ako ng energy, ng oxygen. So standby lang kayo mga ka-hunted. Matapos ang mahaba at nakakapagod na paglalakbay paakyat ng bundok, narating din namin sa wakas ang mahiwagang kuweba ng ginubatan. Felix Lucis. Caretaker sa Barangay Buenavista. Dili ko sa una kasi lodya kaya. Suot ko gid doon nalalam na gid ba. Kami sa una jara. Kakita ko amo yang nga bukay man. Galing ngay
Daw mamintas lang kali daw bato ko na nung. Ah, so do wild. Good. Dino ka to timing gipabatsyag kanin mo dyan ng mga inkanto. Duro man. Duro. Kung bis isang isa nga daw naisip mo daw no daga. Nataga paranoid ka lang. Abangan nyo mga kahanted ngayong gabi kung paano tuluyang nagbago ang paniniwala at mga karanasan ni Tatay Felix matapos niyang maranasan ang mga kababalagang hindi niya akalaing totoo. So yun mga ka-hunted, iniwan muna kami ni Tatay Felix kasi may emergency lang siya na pinuntahan sa baba sa bahay nila. So naglakad kami kanina mga around 40 minutes, 'di ba? Papunta dito simula sa barangay ng Binavista. So approximately mga siguro makakabalik na si Tatay dito mga 8 PM. So ngayon nagpapahinga kami dito ni ka-hunted David. Hello mga kanted. Dito kami mga kanted sa itaas ng ng bato. Yung malaking bato. Ayan, pakita natin yung kung ano yung inuupuan natin. Ito yung bato na yun to mga ka-hunted. Parte na to ng kuweba. So ito yung kuweba na papasukin natin mamaya. Ayan. So nagpapahinga lang kami dito. Medyo mataas din dito kanted. Oo, mga 40 minutes tayo naglalakad eh. So maririnig yung mga kakaibang mga sound. So habang humihiga kami dito mga ka-hunted, naririnig kami na parang may mga naglalakad. Dito banda, di ba? Ay, tas taas dyan kas. Imposible nga may tao dyan. Dahon gulo ka. Lagtik-lagtok ba? May mga butas pa oh. May butas? Ito may mga saradlan. Taas tanong dyan Or ba si amo blahaw? Parang may naglalakad, di ba? Ay hindi, basta mamutan amo ko jagro gabunggo sa mga dahon. Mga dahon. Siyempre nabagaan nila yung Siguro. Hindi, dagdagang dadahon bala, nga doga panaog. mga pabugat dahon. Panaog dahon, lagdag. Mga pabugat. Ang tagal na tumindig yung balahibo ko ngayon na lang ulit May bugat to kas. Kakaiba yun. Parang mabigat ba na naulog? Iba yun. Ano oras pa lang? 7:22 ng gabi mga ka-hunted. Dito kami sa gitna ng bundok. Dito sa malapit sa kuweba. Ito. Just babaw. Pero ito ba? Nagsasalita. Ginakakbo ko ba? Nagkukwentuhan kami ni ka-hunted David dito mga ka-hunted. Tapos bigla na lang parang may nagsalita. Nagsalita.
Parang may sumabay sa salita pagkukwentuhan natin. Oo nga, parang gustong sumabay. Fuck, ano yun? Bakit daw may nagdragan? Di ba parang may tumakbo? Ano to para kanimo? Hindi natin ma-describe kasi hindi natin nakita. Parang may tumakbo lang pero hindi natin ma-describe kung baka ayop lang. Kasi hindi naman natin makita ang dilim sa ibabaw. Oo nga eh. Kakaiba yung experience dito mga ka-hunted. Dami kaming naririnig na ng mga yabag. Tapos ano pa? Ano pa lang ang oras? Tapos parang may maliit na boses pa kanina. Ano oras pa lang? 7:28. Kaso nasa gitna tayo ng gubat eh. Tapos kaya marami yung natin maririnig. Ang dami na nangyayari mga ka-hunted. Ano oras pa lang? May mga kakaiba na kaming nakikita na gumagalaw. Oops! May naglalakad. May naglalakad. Narinig mo? Na. Oops! Huwag po. Mawa po kayo. Uy, hindi ka naka-record yan. Tapos flashlight mo. Mm. Maprapraning ka talaga dito eh. Dami ka naririnig eh. Pero ending, baka mga ibon din tapos unggoy. Holy fuck. Ngayon lang ulit ako nagka-goosebump pa. Sa ilang hunt natin, ngayon lang ulit ako naka-goosebump. Parang mukha talaga kaso. Tatali kayo. Ha? Patsa light mo eh. Patsay. Oo nga. Ito yung sa may Kamera. Oo no. Si Belric nga yan. Parang mukha. Yung puno. Parang mukha. Si Belric yan. Kasi pag dito, kanina, imposible na ibon yun, Kas. Kasi simula dito na dahon, papuntan doon sa dulo. 'Di ba? Parang may tumakbo. Tapos doon sa dulo may butas pa. Oh. Tapos sa mga ilalim ng bato, Kas, may mga butas, oh. 'Di ba? No? Dalan yan. Ano lang yan. Nagbabaway. Nagtaas na yung bato yung nagnaraog. Paano pag may sumilip dyan? Hello, sabi niya. Oops! Gagi, ang lakas nun. So yun mga ka-hunted, alas 8 ng gabi, papasukin na natin ang kuweba at mag-stay tayo doon at mag-overnight. Susubukan natin ka-hunted David kung may mararamdaman tayo doon, kung totoo nga ba yung mga sabi-sabi nila about sa kuweba na to. Tara, samahan nyo kami. Tara, mga kanted. Long jump!
Gani. Ako man yun. Oh, fuck. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Oh, branch na lang pala ito yung inaapakan namin kante. Tapos may butas dito. Oh my God. Let's go. Ah, may butas. May butas din dito. Oh my God. Oh my God. Ang liit pala ng butas. Kita nyo mga kanted, ang liit ng butas. Wow. Oh my God. Oh. Meron mo na? Grabing experience to. Ang liit pala ng butas dito. Makikita nyo mga kanted, nahihirapan si Kanted David kasi yung laki niya. Tabi-tabi po. Gas, pwede na ipaliog. I'm stuck, dude. Ha? Paano maging sunod na maging kaptan ka kayo na? Kaptan? Oo. Badlay. Bilog bag gini kaptan ko. Badlay ako. Kapag truck bilog bag. Habang unti-unti kaming pumapasok sa kailaliman ng kuweba, maya-maya lamang ay isang nakakatakot na tanawin ang tumambad sa aming mga mata. Sa bahaging ito ng kuweba, makikita ang nakakapanindig balahibong dilim na bumabalot sa paligid. Ang mga batong nagkalat ay tila bagong gumuho na para bang may puwersang gumalaw sa mga ito kamakailan lamang. Sa mga bawat sandali, dama namin ng takot na baka anumang oras ay muling gumuho ang kuweba. Tabi-tabi po. Uy! Ay ko! Oh my God! Chinelas ko nalaglag. Ito daw dalong pa dito. Yawan ta kanya kabul. Di na. Basi nagsanggab lang. Kabay pa nagsanggab. Ay, tugid sa dalam tay. Tuta na gid eh. Sige na tayo. Carry ah. Sa gitna ng dilim at panganib sa loob ng kuweba, buti na lamang at naging madiskarte si Tatay Felix. Dahil sa kanyang lakas ng loob at karanasan, nakuha rin niya ang aking tsinelas. Ay, salamat. Thank you, tay. Oh my God. Intense mga kanted. Buti na lang nagawa ng paraan ni tatay na makuha yung tsinelas ko. Paano kasi nagtsinelas ako kasi kala ko bumabaha dito. Aray! Aray! Ang daming... sa ulang daanan? Ay, put. Sarado na talaga. Daming ibon. Sa kasamaang palad, hindi na namin narating ang pinakadulo ng kuweba dahil sa pagguho na dulot ng lindol noong nakaraang linggo. Tuluyan ng nabara ang daanan. So yun mga kanted, nakapag-decide kami ni Kanted David na dito na lang mag-investigate. Susubukan natin kung may magpaparamdam sa mga paranormal tools natin dito. Andito tayo sa parang gitna na ba ito ng kuweba? Hindi pa. Hindi no? Hindi pa to gitna ng kuweba. So dito na area lang kasi doon sa dulo mga kanted nung pinakita ko, wala nang daanan dahil naapektuhan ng lindol nung nakaraan. So
Dito lang tayo sa area na to. So ngayon, set up natin yung mga tools natin. So naglapag kami ng mga ghost ball, EMF, standby camera sa gitna. Kinalat natin yung ghost ball natin mga ka-hunted. So ngayon, magtatawag tayo kung may kasama tayo dito. Kasi kanina pa ito tumutunog. Hindi naman tumutunog, di ba? Pag nilapit mo sa cellphone. Hindi. Ay. Hindi kita na. Ngayong gabi migo-miga, kami ang Hunted PH. Ako si Nick, si David. Rigjala kami para kamustahan kamo, kag-arayan kamo kapangadi karon. Pwede naman mamanaan kung maimaw kami rigja, kadya. Dito. Pag may nadidetect harmful. Ngayon mga ka-hunted, inilayo namin ang aming EMF meter upang matiyak na hindi ito naaapektuhan ng aming camera o cellphone. Gusto naming malaman kung ano nga ba talaga ang dahilan ng mga tunog na aming naririnig. Kung ikaw ba yan yung nagpapagalaw ng EMF namin o nadidetect niya, pwede bang pailawin yung isa sa mga ghost ball natin? Grabe. Tinanggal ko mga ka-hunted yung camera. Kasi baka ito yung nakakita niya. So lalayo pa tayo ng onte. Naririnig niyo mga ka-hunted? May nadidetect talaga siya kas, no? Oh. Tapos biglang mawawala. Kasi pag ano talaga siya, for example, pag may electronics talaga siya na nakatabi, consistent talaga yung tunog niya, di ba? Pero yan, tumitigil tapos tumutunog ulit. Kung nandito talaga kayo, pwede ba kayong magparamdam sa amin? Elemento ka ba? Kung elemento ka, pailawin mo yung mga ghost ball namin o patunugin mo yung mga equipment namin. Kas, pinapatunog na nga. Ayan o. Pailawin mo nga yung ghost ball namin. Pasablaba ghost ball naman. Kung jakaw, elemento ka ba or spirito? Aray. Hala, nung pagtanong mo, tumigil siya. Di ba? Nung pinansin mo, tumigil. Ayan na naman. Kung espiritu ka, pailawin mo yung ghost ball namin. Nandito ka ba ngayon? Kung espiritu ka, kung elemento ka, pwede mo bang pagalawin or pailawin yung katabi niyang bola, yung maliit? Kung espiritu ka, pwede mo bang ulit patunogin yung EMF? Ay, espiritu. Espiritu siya kas. Hindi siya elemento. Pailawin mo nga yung ghost ball namin. Kung nandito ka, pailawin mo yung mga kagamitan namin. Siya na talaga yung pinapatunog. Kung espiritu ka talaga, pailawin mo yung mga equipment namin, mga kagamitan namin, yung bola at saka EMF. Huwag kang matakot. Hawakan mo lang or tapikin mo lang. So yun mga ka-hunted, kanina, grabe yung tunog nila, no?
pinapatunog niya. So, sinubukan namin na kausapin sila. Ngayon naman, hindi na sila sumasagot. So, isa lang ata yung ibig sabihin nila nito. Baka lumipat sila or umalis. Or ayaw nila na may tao dito. Kahit yung gusto mo, ayaw mandar. Ha? Kahit yung gusto natin, ayaw mandar. Yan lang talaga ang mandar. Pero kanina mga kanted, yung isang ghost ball dito is umilaw. Yung dito na parang sa pader na nakadikit. Yan. Yan talaga yung unang umilaw. Tapos, nung pag-on natin nito, tumutunog na. Pero ngayon, wala na silang response. So, may ngayon mga kanted, susubukan natin sa labas ng kuweba. Kung saan kami ni Kanted David kanina nakaramdam ng may mga tumutunog. Tapos yung mga dahon dun, may gumagalaw. Susubukan natin dun kumonekta. Pagkalabas namin ng kuweba, napagpasyahan naming magpahinga habang naghihintay ang pagsapit ng alas 12 ng gabi. Ngunit habang lumalalim ang dilim at nananahimik ang paligid, bigla na lamang kaming nakarinig ng mga kakaibang tunog na hindi namin maipaliwanag. Mga tunog na nagmumula sa isang mataas na puno sa aming harapan. Aray ko, ito ka CCTV bigla kong ano. Narinig niyo yung mga hunted. Parang may umampas na hindi mo maintindihan. Nakapokus kasi yung kamera namin dun. Tingnan natin yung mga sumusunod mga hunted. Mga kahanted, pakinggan at pagmasdan niyong mabuti ang mga susunod na mangyayari. Sadya naming pahinaan ang mga ilaw ng aming mga kagamitan dahil may posibilidad na may mga nilalang na umiiwas sa liwanag. At ang tuluyang balut ng dilimang paligid, may mga pangyayaring nagsimulang maganap na hanggang ngayon ay hindi pa rin namin maipaliwanag. Nami pa dyan kan ano? Kitaway, doon ka camping rin. Kasi nga sa budlay nga dyan tayong ang budlay tayo kasi ginagpuna naman mo. Ang ura pang plastarang yung blaraw. Yan, ayun. Yan, kontak. Elemento ka ba? Puta ka dyan. Nagre-respond. Pero sige kas, sa balong aaway, raguro tayo no? Diyan na. Diyan ka kay Star? Kapre ka o tamaho? Kung tamaho ka, pakapigil liwat ang kahoy. Ala! Ay! Puta ka dyan! 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 Sa camera nakita? Oh, dito! Nagtatanong lang po kami. Nagtatanong lang po kami. Puta. Kanted, kita nyo yun? Mga kanted? Tinanong namin. Gago na putol. Hindi naka-record? Nakarecord eh. Akala ko hindi ka naka-record. Nabari. Ay. Nabari, gid. Good. Amora. Ay. Mga Fuck. Mga kanted. Nag-slide ko kasi. Sorry. Tinanong namin mga kanted yung ito ang puno kung elemento siya or tamao or kapre. Kung elemento, kung kapre siya, sabi namin, tapikin niya yung kahoy. Pagkabiga-biga mga kanted, naputol yung kahoy. Timing yung sa pag... Pero naka-on ba yan yung camera mo? Oh, naka-on. Naka-focus doon sa kahoy? Doon. Kanina pa yung nakapokus doon kasi doon nga yung may nakapatikas na ano, dalawang bisis kanina na matunog na pagpatik. Ngayon pinutol talaga. Pucha, ang lakas nun. Tignan mo dito, Kas. Kas, tignan mo dito.
Tingnan mo dito. Mamaya, i-playback natin. Nakita mo yun, Tay? Baan mo ko yan. Grabe yun. Salamat po sa pagparamdam. Mga kaibigan niyo po kami. Kas. May gatikang. Timing ba? Sabag tuyo ko eh. Puta timing bakas. Timing ba sa pagpambal? Magmangkot ta. No? Gid, ging paano mo gid? Ging Sige na, mangkot gidi kung nangulo. Legit kag ano, kag karay akaw. Good. Mangkot mo kung pwede mo pampakan pagid ng kahoy isang kisra. Puta. King palagtik niya saksi si tatay ha. Pakinggang maigi mga ka-hunted pagkatapos magpasalamat ni ka-hunted David. Salamat po kaibigan. Batian mo? Ano ba na? Nabaka, ano naman? Ano na pati ano man tay? Sa din nga salit tay. Uy! Ito! Aridya. Aba ko ba? Salamat kaibigan sa pagpaparamdam mo. Abala ka kasay? Seryoso? Gagang weirdo ng na-experience natin ngayon. Kaibigan, maraming salamat po sa pagpaparamdam mo sa amin. Huwag ka matakot, kaibigan mo po kami. So it means tay, tuod to ang ka, malam to na interview naman. Nga may kita ta nakaprigan man dya. So ito mga ka-hunted, gagawa kami ng dahil nagparamdam sa atin yung kapre. Bibigyan natin siya ng regalo. Ano tawag natin dyan tay? Balang? Hindi, yung ginagawa ni tatay. Dikit rin, lumboy. Lumboy na tayong itim. Ano yan tayo, yung lumboy yan yung itim? May ungyon niya. Ungyon? Tabako. Tabako, gid. Tapos, ang dahon. Dahon ng lumboy. Okay. Mahitugot sa kapre kung si magawa karot mo gulagas na ta. Hindi na maglagas. Bali, yan yung bibigay natin sa alay natin yan sa kanya kasi nagparamdam siya. Gangan ta para hindi hindi mababagkag. Ganyan pala yan. So ngayon mga ka-hunted, bibigyan natin siya ng isang tabako na gawa sa lumboy tapos isang yosi. Kaibigang kapre, magandang gabi. Kas, gaulag ang 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 dahon nga saralang Kita mo? Tanda lang sa tanga gaulag. Kaibigang kapre, alam namin na nandyan ka. So ngayon, bibigyan ka namin ng sigarilyo or tabako. Sana magustuhan mo to. Sisindihan ko So ito siya mga ka-hunted. Yung tabako na gawa sa may lumboy. Lalagay natin dito. Ayan. Kaibigang kapre, pwede ba namin ulit kayo makausap? Andiyan ka pa ba? Kung nandyan ka, pwede ka ba ulit magparamdam sa amin? Kahit galawin mo yung mga dahon dyan, kung saan ka una nagparamdam. Gusto mo ba na nandito kami? Kung ayaw mo na nandito kami, pwede ka ba ulit magparamdam sa amin?
Pwede mo ba ulit galawin yung kahoy na ginalaw mo kanina? Kung ayaw mo na nandito kami? Nung tuluyan ng tumahimik ang nilalang na aming tinatawag na kapre o tamaho, napagpasyahan muna naming magpahinga ni Kahatid David habang naghihintay ang pagsapit ng alas 12 ng gabi. Ngunit sa gitna ng katahimikan, hindi pa rin nawala sa aming isipan ang mga tunog at pangyayaring aming naranasan. So yun mga kanted, nakatulog kami dito sa taas ng bato, katabi ng kuweba. Dito na yung kuweba na pinasok natin kanina. Tapos ngayon, isusubukan natin makipag-usap sa mga nakatira dito, elemento or espiritu. So naglapag tayo ng mga ghost ball dito sa taas. Ito yung EMF, si Cass, si Tatay Felix. Kakagising pa lang namin, ngunit may isang bagay na naunang gumising sa aming mikropono. Isang tunog na hindi naming inaasahang marinig sa gitna ng kadiliman. Miga, may mga imo pa kami ridya. Kung ridya ka mo, pwede ka mo kapabatsyag ka naman. Baskog to na to. Sa pag-asang may sasagot sa aming mga tanong, binuksan na namin ang SB7. Sa gitna ng katahimikan, may mga tinig na unting-unting narinig na tila may gustong iparating. Ano yung pangalan mo? Ano yung pangalan mo? Uy! 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 Sabi niya, uy! Ano yung pangalan mo? Sa pagkakataong ito, nais naming malaman ang kanyang pangalan. Ngunit nung itanong namin ito, bigla na lamang may sumagot na isang tinig na hindi namin inaasahang marinig. Pwede ba namin malaman yung pangalan mo? Kahit tumanggi siyang sabihin ng kanyang pangalan, nagpatuloy pa rin kami sa pagtatanong. Umaasang makakakuha pa kami ng mga kasagutan mula sa presensyang iyon. Pwede liwat ka pa pwede ka mo kapabatsag ka naman? Parang babae, Kas. Naku. Kung ikaw yung kanina, pwede ba namin malaman yung pangalan mo? Babae ka ba? Hindi, hindi. Parang babae. Humihingi kami ng pasensya na nanggabala namin kayo ngayon. Pasensya, gid. Kuridya kami nang disturbo kaninyo. Nag-alay kami ka sigarilyo kag mataoma kami ka mga gagmay nga coins karon. Kag mga di. Ilang sandali pang lumipas at sa wakas ay may dumating na sagot. Isang sagot na tila nagbunyag kung anong uri na nilalang ang nasa aming harapan.
Pakinggang mabuti. Isa ka bang multo? Oo, ang clear. Oo, lalaki na naman, di ba? Sino ito na ba ito, no? Pwede ba namin malaman yung pangalan mo? Hindi namin namalayan na habang abala kami sa pakikipag-usap, may isang nilalang na tila nagmamasid sa amin. Isang tiktik ang biglang narinig ni Tatay Felix mula sa dilim. Ano kay? Ano to tay? Tik-tik. Yan. Oh. Tik-tik ra? Kas. Tik-tik daw yun. Ayun pala yung tunog ng tik-tik. Ang bago lang wala. Uy, no? Spike ko. Basi mo to tayong aswang ta na to, no? Fuck. So basi, tana to gurong galabad-labad kaya na sa babaw. Ayun, ganda may gahuni nga do kabayo. Putang ina. Ha? Aswang sa talon? Kakagali dyan tayo. Sari ba, no? Iba-iba yung mga ano dito. May spirit. So time check tayo mga ka-hunted. 12:55. May kas. 12:55. Kakakanted. Iba-iba yung ano namin dito. Na-encounter. May naparamdam na kapre. May multo rin. Saka may tik-tik. Yung natawag nilang aswang. Sana nga nakuha ng ano no, ng audio. Oo. Kung narinig. Okay lang ba na nandito kami? Oo. Narinig mo? So okay na sa pero iba-iba yung boses na nagsasalita. May babae, may lalaki. Pero ngayon lalaki na, di ba? May na babae. Ngayon naman mga kahanted, isang misteryong boses na naman ang sumagot na para bang may nilalang na unti-unti nang pinaglalaroan ang aming isipan. Kasabay ng muling pag-ilaw ng aming EMF meter. Pwede ba namin malaman kung bakit ka namatay? Kas, EMF. Uy, sumasagot talaga pero hindi ko masyado maintindihan. Sa pagkakataong ito, napagdesisyonan naming magtanong na lamang ng isang beses dahil ramdam na namin na tila may isang nilalang na sadyang pinaglalaroan na kami sa lugar na ito. Last na lang na tanong, kaibigan. Pwede mo ba bang pailawin yung EMF? Kung gusto mo nang umalis kami dito? Focus mga ka sa EMF. Pwede mo ba yan pailawin? Kung gusto mo nang umalis kami dito? Ano? Ay! Tara na, tara na. Mga kahanted, dito na nagtatapos ang aming investigasyon sa gabing ito. Ang mga tinig na aming narinig, ang mga kakaibang pangyayari na aming nasaksihan at ang mga presensyang aming naramdaman ay mananatiling mga misteryong hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na kasagutan. Sa bawat hakbang na aming ginawa sa lugar na ito, tila may mga matang nakamasid at may mga nilalang na ayaw magpakilala. Ang bawat tunog, bawat bulong at bawat sagot na aming natanggap ay nag-iwan ng takot at mga katanungan patuloy na bumabaghabag sa aming isipan. Maraming salamat mga kahanted sa pagsama niyo sa amin sa gabi na puno ng kababalaghan at misteryo. Kung may mga tunog, anino o kakaibang detalye kayong napansin na hindi namin nakita, huwag kalimutang ibahagi ito sa comment section.
At tandaan, hindi lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag ng ating isipan at hindi lahat ng presensya ay nakikita ng ating mga mata. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mga lugar na puno ng hiwaga at kababalaghan, manatiling mapagmatsyag at laging mag-ingat dahil may mga nilalang na mas gustong manatili sa dilim.